What's going on everybody? Yvonne here. Super crucial talaga ng pagpili ng tamang CRM para sa business nyo. Kaya today, i-breakdown natin yung dalawang platforms na pwedeng tumulong sa atin dyan. Kartra at Go High Level. Pareho silang kilala worldwide at ginagamit ng maraming entrepreneurs, agencies at iba't ibang online businesses. Pero syempre, ang tanong, alin ba yung swak para sa'yo? Sa guide na to, i-compare natin yung dalawang platforms. Pag-uusapan natin yung features nila, mga use case scenarios, at pricing para makita kung alin yung mas fit sa needs mo. So ayan, jump na tayo. Una, pag-usapan muna natin si Kartra. Kahit hindi siya usual kilala as a CRM, nag-o-offer naman siya ng complete marketing solution na pwedeng i-centralize lahat ng ginagawa mo sa marketing side. Dahil dito, mas catered siya sa digital marketers, entrepreneurs, at course creators. So ngayon, pasukin na natin yung platform at silipin kung ano yung ino-offer niya sa loob. And kung gusto nyo ring sumabay or itry mismo yung platform for free, may link sa baba sa description. Pag open natin ng platform, mapapansin nyo na marami talagang features na available. To start, meron tayong campaigns. So pag iniisip nyo yung campaign sa Kartra perspective, isipin nyo siya na parang pinagsama-sama mo lahat ng marketing assets mo under one roof. Sa isang campaign, pwede kang magkaroon ng sariling automations, 2 pages, isang membership site, isang email sequence, at iba't ibang tag. So lahat ng emails na sinesend mo sa lahat ng automations na nire-run mo, magkaka-connect na. Yung buong point nito is, kunwari may email marketing campaign ka tapos may automations ka pa. Gusto natin na naka-piece together lahat para walang may ma-miss or mag-slip through the cracks. Bukod pa doon, pwede rin nating i-separate yung marketing efforts natin per campaign. Ayan, mas madali mong makikita kung alin yung gumagana at alin yung hindi. Pag bumaba tayo dito, makikita natin yung pages. From here, pwede na tayong gumawa ng pages gamit yung click and drop editor. Kung nakatry ka na ng ganitong editor before, halos pare-pareho lang sila. Madali lang gamitin. Dito pwede kang gumawa ng pages at lahat sila nakastay lang within the Kartra platform. Pwede ka rin mag-run ng split test at i-check yung analytics para makita kung alin yung may pinaka-best na conversion rate. So, kung i-click natin yung page dito, pwede natin siyang pangalanan na kunwari test. Pwede ka rin gumawa ng hiwalay na category para sa kanya at i-attach siya sa specific site. Kunwari, pili tayo ng basic template dito. Tapos create na natin. And then, gaya ng sinabi ko kanina, sobrang simple lang gamitin. Drag and drop lang talaga. Kung gusto mong ilipat yung isang element sa ibang part ng screen, boom, drop mo lang yun doon, tapos ayos na. Marami ka rin pwedeng baguhin. Pwede mo siyang i-edit for desktop, tablet, or mobile. Very straightforward lang siya. Makikita mo rin na pag may binago ka sa desktop view, automatic na nag-a-adjust din siya for mobile. And kung trip mong galawin yung style, sobrang dali lang din. Maraming components na pwede mong idagdag. At kung gusto mong lagyan ng konting magic gamit yung AI, pwede mo rin gawin yun. Pero balik muna tayo sa main page. Pag bumaba pa tayo sa list, makikita natin yung membership feature. At ito yung reason kung bakit maraming course creators yung gumagamit ng Kartra. Kasi kapag nagbebenta ka ng course, kailangan mo ng place kung saan mo siya i-market. Pero at the same time, kung saan mo rin pwedeng i-host yung community mo. Yan mismo yung ginagawa ng membership portal. Pwede mong ilagay yung logo mo, mag-add ng sections, posts, iba't ibang access levels at i-push yung content mo para mag-stay yung mga tao. Pwede ka rin maglagay ng ads or banners para sa iba pang products na binibenta mo. Again, one-stop shop talaga siya para sa lahat ng kailangan mo na nasa isang platform na lang. Pagpunta naman natin sa contacts, dito may store lahat ng contacts mo. Forms, lists, surveys, pati pag-import ng existing contacts. So kung pupunta ako sa all contacts, pwede akong mag-click ng add contact. Dito na may store lahat ng taong naka-interact mo at minamarket mo. From there, pwede mo silang i-add sa specific list, sequence, or tag. Ayan, mas magiging organized na yung system mo. At yung communication nasa labas, hindi spammy, kundi lalabas na personalized para sa users mo. And again, pag pumunta kayo sa forms, lists, or surveys, pwede rin kayong gumawa at mag-modify ng mga yan mismo sa platform. Pero ngayon, punta muna tayo sa sales. Dito, maraming features ulit na available. Meron kang products, affiliates, self-billing, self-tax, at payments. So basically, lahat ng tungkol sa sales side, pwede mo nang gawin dito. Kunwari, nagbebenta ka ng product. Punta ka lang sa products, tapos add product. Yung buong checkout process at pag-collect ng payments, dito na rin gagawin sa loob ng platform. Bukod pa doon, kung may affiliates ka, mas pinapadali ni Kartra yung pag-track ng affiliate revenue para siguradong fair yung bayaran ng lahat. May mga features din like upsells, downsells, at one-click sales na pwedeng i-offer sa customers mo. Ayan, mas smooth na yung buong customer journey. Pwede mo ring ayusin yung payment structure. Pwedeng one-time payment, may trial access, recurring subscriptions, or fixed installments. Gaya ng nabanggit ko kanina, super popular talaga to sa mga course creators. Kaya marami sa kanila yung gumagamit ng platform. Pero punta na tayo sa juicy part, yung marketing section. Dito marami talagang options. Meron kang emails and SMS, sequences, automations, funnels, at tracking. So basically, marketing powerhouse talaga siya. Pag pumunta ka sa emails and SMS, exactly kung ano yung sinabi niya. Pwede kang gumawa ng email marketing or SMS campaigns at isend sila sa mga tao or sa specific lists. Ang cool dito, pwedeng mag-setup ng automations. Isipin mo siya parang if-then statements. Kunwari, pag nangyari to, then susunod si X, Y, and Z. Yan, habang nag-scale ka, marami sa trabaho, automated na. Connected din yan sa buong marketing flow kasi may access ka sa sequences, automations, at funnels. Ibig sabihin lahat ng marketing channels mo nasa
sa isang lugar lang. Kung may event ka naman, pwede ka rin gumawa nun dito gamit yung calendar or webinar options. And syempre, gusto natin masaya yung customers natin. Kaya si Kartra may kasama ring help desk feature. May tickets at live chat. Pag pumunta ka sa all help desk, kailangan mo munang mag-upgrade sa specific plan na may help desk access. Pero once na meron ka na nun, ayan, tickets at live chats. Nasa harap mo na agad. Ready gamitin anytime. And ayan na guys, that's it. As you saw, sobrang powerful ni Kartra as a marketing engine. Pinagsasama niya lahat ng parts ng marketing sa iisang place lang. Plus, super dali pa niyang gamitin. Pero ngayon, tignan naman natin kung paano siya i-compare kay Go High Level. So, once mag-sign up kayo kay Go High Level, ito yung itsura niya sa loob. May dalawang klase ng view na dapat niyong malaman. Una yung agency view at pangalawa yung sub-account view. Kung may marketing agency kayo or nagmamanage kayo ng ads para sa iba't ibang businesses, mas magme-make sense yung agency view. Pero para sa karamihan sa inyo na nanonood nito, malamang mas madalas kayong gagamit ng sub-account view. So ayan, punta tayo doon. Madali lang mag-switch. Click mo lang dito, piliin yung sub-account na gagamitin mo, then boom, ready ka na. And ito na yung mga features. Maraming overlap kay Kartra. Pero si High Level parang Kartra on steroids. Ang ibig kong sabihin, pag pumunta ka dito sa marketing section, may kita mo na andun yung emails, ad manager, campaigns, lahat yan. Pero dagdag pa doon, pwede mong i-connect lahat sa social media accounts mo. Kaya mas klaro mong makikita kung paano talaga nagpa-perform yung marketing mo overall. And hindi lang socials yung pwede mong i-connect. Pwede mo ring i-connect yung ad accounts mo, email, SMS, literally lahat. Ang cool dito, since lahat nakakonect na sa isang platform, pag pumunta ka sa conversations, pwede kang makipag-chat sa mga tao galing sa Instagram or Facebook. Lahat within the high-level platform lang. Kung nag-handle ka ng customer support, pwede ka rin gumawa ng snippets. So kung paulit-ulit yung concern ng customers, instead na type ka ng type, gamitin mo na lang yung snippet. Ayan, mas bibilis yung buong process. Pag pumunta ka naman sa dashboard, mapapansin nyo na mas customizable siya. Makikita mo dito lahat ng opportunities na hinahandle mo. Yung value nila, iba't ibang conversion rates, kung nasan na yung mga tao sa funnel, stage distributions, tasks, manual actions, saan nanggagaling yung leads mo, pati Google Analytics. And syempre, pwede mo i-customize lahat ng to base sa gusto mong makita. Pagdating naman sa contacts, halos pareho lang din. Pwede mong i-import lahat ng contacts mo. Kunwari, galing sa spreadsheet, pero personally, ang gagawin ko after mag-import is gumawa ng list at maglagay ng tag. Para mas streamlined lahat at mas organized yung bawat individual na ka-work mo. Pwede rin tayong pumunta sa opportunities. From here, pwede kang mag-add ng iba't ibang pipelines. Makita kung nasaan na yung mga deals, alin yung malapit ng mawin, at alin yung mako-close na. Very helpful siya para makita mo agad yung status ng bawat deal. Yung mga bagay naman like sites or memberships, halos pareho lang si Kartra at si High Level. Pareho kayong pwedeng mag-store ng funnels, websites, stores, webinars, analytics, blogs, mga ganyang stuff. Pero kung saan talaga nagkakaiba ng malaki yung dalawang platforms, nasa automations at reporting. Pag pumunta tayo sa automations, pwede kang gumawa ng workflow from scratch. Kahit may ganitong feature na rin si Kartra, mas nagiging powerful siya kay High Level. Kasi mas maraming factors yung pwedeng isama from a marketing point of view. Pag kinlik mo yung ad trigger, mapapansin mo na mas marami talagang triggers na ina-offer si High Level compared kay Kartra. Simply because mas advanced yung platform. And kung may kailangan ka na hindi native, may iba't ibang integrations ka rin pwedeng i-connect. Pagbalik naman natin galing workflows, pwede tayong pumunta sa reporting tab. Gaya ng sabi ko kanina, dahil lahat nakatie in sa isang place, mas accurate yung reports. Ang dahilan nun, natatrack mo yung buong customer journey. From totally hindi ka pa nila kilala hanggang maging paying customer sila. Makita mo saan sila nagpa-fall, ano yung gumagana at ano yung hindi. Yan yung isa sa mga strengths ni High Level. Ang kapalit lang minsan may konting learning curve dahil sa dami ng features. And bukod pa dyan, may isang bagay na ginagawa si High Level na siguradong wala si Kartra. White labeling. So gusto nyong i-resell yung platform nyo or i-white label yung app nyo. Magagawa nyo yun kay High Level. Now, tignan naman natin yung pricing ng dalawang platforms. Kay Kartra, may tatlong plans, Starter, Growth, at Professional. Nagkakahalaga na $89, $137, at $549. Makita nyo na yung pinakamalaking difference nila is yung number ng contacts na pwede mong i-store. Pwedeng 2,500, 12,500, or 25,000. Pero hindi lang yun. Nagkakaiba rin sila sa ilang mga features tulad ng help desk, surveys, affiliate management, advanced automations, at webinars. Hindi included yung mga to sa Starter kumpara sa Growth. Kaya isipin nyo na lang based sa business nyo kung alin yung importante at alin yung hindi. Kasi iba-iba naman yung priorities ng bawat business. Pagdating naman kay High Level, medyo iba yung setup. May dalawang plans lang na dapat nyong tignan. Una, yung $97 per month plan. Dito may access na kayo sa halos lahat ng features. Pero ang pinaka-drawback dito, kung agency kayo at balak nyong mag-manage ng ads para sa more than one business, hanggang 3 sub-accounts lang yung pwede. Hindi rin kayo pwedeng makapag-white label dito. Gaya ng makikita nyo dito. Pero sa unlimited plan, ibang usapan na. Bibigyan kayo ng access sa unlimited sub-accounts na sobrang laki ng tulong kung agency kayo. May white labeling na rin kayo, custom domain setup, at pati branded desktop web app.
And if you want to take it further, pwede rin kayo magka-automated sub-account creation. Pero nasa agency pro plan na yon. Pag nag-scroll down pa kayo, makikita nyo na karamihan ng features ay included na across most plans. Pero pagdating sa AI, yun ay included lang sa pro version dito. Kung gusto nyo namang itry si High Level completely for free, may link sa baba sa description. Pag kinlik nyo yung link, may 14-day free trial option kayo dito. So ayan, click lang natin yun. Kailangan nyo lang ilagay yung details ng company nyo, name, email, at phone number. Pag nasa loob na kayo, pwede na kayong pumili between Starter, Unlimited, or Pro plan na pinag-usapan natin kanina. Kasi ilalagay nyo rin yung payment info. Pero again, hindi kayo matcha-charge for the first 2 weeks dahil free trial siya. And isa sa mga bagay na sobrang okay kay High Level is yung onboarding nila. Once gumawa kayo ng account, mag-offer sila ng free onboarding. So, i-make sure nyo lang na i-take advantage nyo yun. And then na guys, as you saw, parehong powerful yung dalawang platforms. Pero depende talaga kung ano yung hinahanap nyo. Pagdating kay Kartra, hindi siya super kilala sa CRM side. Pero sobrang lakas niya pagdating sa marketing at kung paano siya gamitin para sa audience nyo. Kaya niyang pagsamahin lahat ng marketing, sales at help desk aspects sa isang platform lang na sobrang nagpapadali ng workflow. And gaya ng nakita nyo, sobrang dali lang niyang i-set up kaya hindi kayo maliligaw or malulunod sa sobrang daming features. Kay High Level naman, medyo iba yung dating. Mas marami siyang kaparehong features pero mas advanced talaga. I'd say mas malakas yung CRM side niya kumpara kay Kartra at mas kaya mo ring i-connect yung mas maraming marketing efforts mo sa loob ng platform. Mas mahal siya, lalo na kung gagamit kayo ng AI features or kung balak nyong i-white label yung platform. Pero kung marketing agency kayo at gusto nyong mag-manage ng sub-accounts para sa iba't ibang businesses, halos no-brainer na siya. So kung gusto nyo talagang i-try kahit alin sa dalawang platforms, andun yung links nila pareho sa baba sa description. And tandaan, dito sa channel gumagawa kami ng videos tungkol sa iba't ibang tools at platforms para tulungan kayong mag-start at mag-grow ng business nyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, i-make sure na mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang content na kagaya nito. Sobrang laking tulong nun sa channel. Till next time, peace!